totoo ba yung balita na ibinalik na nga ng SEC ang certificate to operate ng Copperstone Lending Company o itong kilalang-kilala na si Mocha Mocha, di ba? Marami pa rin ho nagtatanong sa akin yan kasi marami nagsabi sa akin na fake news daw ako, hindi raw ako totoo nagsabi ng mga balita, parang agent daw ako ng mga ola na ito. Pero bago natin simulan, tatalakayin natin, ay maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account on Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share para updated po kayo sa usapang online lending apps ay mag-hit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi po ako nangungunsinte na huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado. Ako po'y simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-record lang din ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. Ito po ay patunay lang po at katotohanan lang po sinasabi ko sa inyo. At ako po ay bumabase, hindi lang po sa Google search o sa Google tool search, no? Hindi ako basta magbabase sa mga lalabas dyan, sa mga Google, sa kung ano yung mga search engines ninyo. Magbabase po ako palagi sa kung saan yung may ahensya na may hawak dyan sa mga online lending apps. Sino ba may hawak? Diba? Ang Securities and Exchange Commission. O, sila nagbibigay ng rehistro, sila nagbibigay ng certificate to operate, sila nagre-revoke, sila nagbibigay ng desisyon kung may cease and desist order o dapat bang imbestigahan o dapat ba bang magpatuloy sa pag-ooperate ang mga online lending app at dapat ba silang ibalik. So ito, yung nagsabi kasi sa akin dyan na fake news daw ako. Masyado raw akong mahal na mga online loan app at ako po ay kakampi nila. Hindi. Babase lamang po tayo sa katotohanan at sa kung ano yung mga sinasabi ng ahensya ng gobyerno. Ito po, ayon sa Business Mirror na to, ha. Mismong Business Mirror na, itong Business Mirror to ay isang dyaryo o isang mainstream newspaper na kung saan ito yung may hawak. Ang balita nila ito yung mga tungkol sa mga investment, negosyo at pera, tungkol sa mga bangko, lending companies, financing na other. Basta tungkol sa pera, ito, ang Business Mirror, okay? Ito, kinwir na, sabi dito, the Securities and Exchange Commission clears Copperstone Lending Incorporation of previous penalties, confirms legal authorization to operate. Malinaw, at ilang beses ko na rin po na-post na mismo sa SEC ko sa list na recorded online lending platform ng SEC ay pinakita ko sa inyo. Ayan, na ang Mocha Mocha o ang Copperstone Lending ay ibinilik na noong early 2025, January. Ibinilik na po yan ng SEC. Na-lift up na po yung revocation. Ito po ay ayon sa Business Mirror. Manila, Philippines, December 17, 2025. Pero January pa po ito na ibalik, ha. Copperstone Lending, the company behind trusted digital lending brand Mocha Mocha, proudly announces that the Securities and Exchange Commission has officially lifted previously imposed penalties and confirmed the company's active registration and legal authority to operate. Malinaw, di ba? Napakalinaw po. Ang sabi nila kasi ay parang yung nag-comply, umapila. Nagbigay sila ng mga bagong dokumento na sila ay hindi nagagawa ng mga maling pamamaraan ng paniningil, maling pamamaraan ng pagpapautang. Yun ang sinasabi rito. Kaya nga, na-lift up na po, na-lifted na po yung kanilang revocation order at ibinirig na po ang lisensya ng Copperstone Lending para magpautang. Ayun dito sa balita, di ba? Ayan nga, napakalino naman ang sinabi on previously kasi nga itong si Copperstone, ulitin ko, ay na-revoke 2024, parang isang taon lang. Di ba? Dahil nga sa ginawa nilang paglabag sa unfair debt collection practices at sa Truth in Lending Act. Yun po yung mga complaints sa kanila ng mga nangutang o nagkautang sa kanila. Pero ayon mismo yan sa SEC. Malinaw. Kasi, sabi ko sa inyo, bago tayo umutang dyan, lagi sinasabi sa aking Facebook na maging maingat sa pag-utang. Do your own research muna bago kayo mangutang. Mag-research muna kayo sa mismong SEC, sa app
sa review ng ratings at ratings ng mga OLA na uutangan nyo, kung yan ba may history, yan ba may problema in the past few years o past few months o past few days sa kanilang pagpapautang, sila ba nag-abusado ba, mga mali ba yung pamamaraan ng pagpapautang, di ba? Sabi ko sa inyo lagi ganun. Kaya nga lagi sa inyo sinasabi, ako, dun lang ako nagbabase sa facts. Checking lang tayo, facts, checking lang tayo. Hindi ho ako nagpo-post, hindi ho ako magsasabi ng walang katotohanan basta tungkol dito sa mga online leading app. Although sabi ko nga sa inyo, hindi ho ako tumatangkilik sa mga OLA after akong makaranas ng mga harassments, ng mga abusive and further collection practice sa kanila. Pero still, tinigil ko ng mapapansin nyo, tumigil ako doon sa isa kong account OLA review ko. Medyo hindi ko kaya, baka mami biglang mag-disburse, wala ako pang bayad. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako nagiging maingat lang din. No? Gusto ko sana mag-review about sa mga online leading. Pero, yun nga lang, ilagan ko lang yung mag-auto-disburse. Magka-utang ako ng di oras, no? Yun nga inaano ko iwasan ko. Kaya sabi ko sa inyo, mga kadyani, in the first place, yes, hindi maganda talaga yung naging history itong Mocha. Dahil ang daming complaint in the past few years. So, at 2024, na-revoke sila. If I remember it correctly, parang April. Tapos, January lang, no, hindi pa umabot ng isang taon, binilig na po ng SEC yung kanilang certificate to operate. So, they are legally operating na po. Uulitin ko. At isa pang dyan is sila ay nagre-report sa CIC o sa Credit Information Corporation. No? Na yung data natin, yung record natin kapag tayo hindi nakabayad ng utang, automatic transfer sa kanila. Report agad sila by monthly yan. At pagkakalang monthly yata sila nagre-report sa submitting entities kasi sila ng CIC. Kaya obligado po tayo na masisira talaga yung record natin sa kanila kapag hindi tayo nakabayad. Although, totoo naman na 7% per day daw ang interest na pinapataw ng Mocha. Sa dami talaga na nangutang dyan, ang dami talaga ako nakaka-receive na mga complaint, ang laki ng tubo, no? Yung 1,000 mo nga, babayaran mo dyan is nasa 1,600 na. Exactly na lang, sabihin kong 1,000, babayaran mo dyan in just 1 month is 540. Diba? Halos kalahati na. Hindi na siya pumapasok sa effective interest rate na ipinataw ng SEC na 12% per month. Dapat ganun. Kasi mababa sa 10,000 Pero mo, yung 1,000 mo, babayaran mo sa isang buwan. Kalahati, mahigit. Samantalang yung mga 5-6 na inuutangan ko, yung mga kakilala ko sa trabaho, 10% nga lang Diba? 20%, okay lang. At least, 1 month. Hindi katulad niyan talaga na talaga kung mayroon pa yung mga charges at penalties kapag hindi mo nabayaran, diba? Pero, hindi ako sure kung totoo yung sinasabi, diba, na may nagko-comment na dun daw mag-email sa kanilang customer service na natatanggal daw yung mga ipinapato ng mga penalties para mabalik lang daw sa principal at doon sa mismong interest lang na yung 7% per day nga. Kaya ako nung may utang ng 1,000, 500 plus yung dagdag doon. So sana nabigyan ko kayo ng ideya, no, na talagang binilig na po ng SEC ang Copperstone Lending o itong Mocha. Sana mag-ingat kayo, maging research muna kayo bago kayo pumasok sa mga pautang, lalong-lalo na sa mga ganong klaseng may mga issue ng mga lending companies o mga online lending. Marami pong salamat sa ulitin.